So, kung meron kayong personal problems o marital problems at gusto nyong maghanap ng ebidensya, hindi Facebook o social media kayo, hindi sa Facebook kayo nag-represent ng ebidensya. Kung talaga nahuli nyo, at para mabigyan kayo ng justice, you should file you should present your proofs to the courts, sa mga korte. Hindi yan sa social media. Kasi if you're after the clout, yung clout na pinagpipiestahan kayo sa Facebook, kawawa yung mga bata, lalo na kung may mga anak kayo. Yung mga anak nyo yung kawawa. Natatawa nga lang ako kung kailan madaling araw tsaka ako pa nakikita. Yung kawawa yung mga bata, hindi naman kayo yung kawawa. Yung mga anak nyo na maliliit pa, na hindi pa naiintindihan yung nangyayari. Di ba? Yung mga ganyan. Hindi kayo dapat nag-after ng clout o yung pag na-prove nyo yung clout, tapos kumikita kayo sa vlogs dahil pinagpiestahan kayo sa social media dahil sa views. Ano na pagkatapos nun? Baka mag-suffer ng mental anxiety at trauma yung mga anak nyo. To the point na ayaw na nilang pumasok sa school kasi inaasar sila ng mga kaskwela nila. Inaasar sila ng mga kaskwela nila. Dahil dun sa mga nakikita sa social media. So, yun. Kasi kaysa putakan ng putak dyan, kumikita ka nga, may clout ka nga, pero yung mga anak mo, paano yun? So, yun na nga yun. Dapat kung mag-present kayo ng proof, hindi sa social media, hindi sa Facebook, hindi sa TikTok, hindi sa Instagram. At doon naman sa mga vlogger, huwag nyo naman sana pagkaperahan yung marital problems ng ibang tao. Dapat kung nakita nyo yung may pinost na ganyan, dapat hinayaan nyo na lang. Kasi wala kayong karapatan na kunin yung problema nila at pagkakitaan nyo kasi hindi nyo naman alam yung storya. Kung ano lang yung pinost, yun lang. Di ba? At saka yung pamilya nung other party, pati yung pamilya nung babae, damay. So, yun lang po.